Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is your bro Halimuddin Ilyas, your podcaster. So welcome to my podcast channel. And for this episode, we have to tackle some interesting, points and question from what's this? Sister Fatima Rufida Laskiti. Okay. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, bilang isang bagong Muslim o balik Islam, may nais po akong itanong. May isang non-Muslim na nagtanong sa akin kung bakit hinahawakan o hinahalikan ng mga Muslim ang Kaaba sa Mecca. Ano po ang tamang paliwanag na maaari kong ibigay sa kanila tungkol dito ayon sa Islam? Jazakallah khairan po. Mashallah, napakagandang tanong, no? So before anything else, don't forget to share, to like, to follow my social accounts. So bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik, no sister, sa iyong katanungan, at naway patatagin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong bagong buhay sa Islam. Ang tanong na ito ay isa sa mga madalas talagang itanong ng mga hindi Muslim, no? Kumbaga, one of the common misconceptions na mula sa mga non-Muslim. At mahalagang may paliwanag talaga ito ng malinaw upang maiwasan ang maling akala na ang mga Muslim ay sumasamba sa Kaaba. Kaya naman, bakit hinahawakan o hinahalikan ng mga Muslim ang Kaaba? Sumasamba ba sila dito? Bilang maikling sagot sa katanungan na ito, hindi sila samba ng mga Muslim ang Kaaba. Ang Kaaba ay hindi Diyos, hindi santo, at hindi bagay na pinaniniwala ang may kapangyarihang magbigay ng biyaya o magpatawad ng kasalanan. Ang Kaaba ay isang bahay ng pagsamba na iniutos ng Allah na maging direksyon o kibla sa legal term, no, ng mga Muslim sa kanilang sala. By the way, ano ang Kaaba? Sinabi ng Allah sa banal na Quran sa Surah Ali Imran chapter 3 verse 96, Inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Tunay na ang unang bahay ng pagsamba na itinayo para sa sangkatauhan ay yaong nasa Bakka. Ang ibig sabihin ng Bakka, which is a modern name ngayon, ay Makkah. Pinagpala at gabay para sa lahat ng nilalang. Ang Kaaba ay itinayo bilang sentro ng pagsamba sa Allah lamang. So bakit hinahalikan ng Hajar al-Aswad, yung itim na bato? Ang hinahalikan o hinahawakan ng mga Muslim sa tawaf, sa circumambulation, yung pag-ikot ng 7 beses, ay hindi ang buong Kaaba, kasi napakalaki ng Kaaba, mga kapatid, no? Kundi ang Hajar al-Aswad, yung black stone, no? Kung may pagkakataon, no? Kung may pagkakataon, not necessarily, pagkus kung mayroong pagkakataon. Ulitin natin, ha? Yung hinahalikan ng Muslim during their tawaf, during their circumambulation, yung 7 pag-ikot, no, sa gilid na sa paligid ng tinatawag na Kaaba, ay hindi ang buong Kaaba yung hinahalikan, kundi ang portion lamang doon na tinatawag na Hajar al-Aswad, yung black stone, kung may pagkakataon. Ngunit ginagawa ito bilang pagsunod sa propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi dahil naniniwala ang Muslim, no, na ang bato ay may sariling kapangyarihan. Hindi ganun. Walang kapangyarihan yung bato na black stone. Ang sikat na salita ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tungkol dito, nang halikan niya ang Hajar al-Aswad, sinabi niya, Inni la a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u walaula anni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Yung pahayag na yun, yung hadith na yun, matagpuan sa Sahih al-Bukhari at saka Sahih Muslim, authentic hadith, no? So sabi niya, alam ko na ikaw ay isang bato lamang, wala kang kakayahang magbigay ng pakinabang o pinsala. Kung hindi ko nakita ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam
ang tinutukoy na si Propeta Muhammad na humahalik sa iyo o bato, hindi kita hahalikan. Malinaw? So ano ang matutunan dito? Si Umar radhiyallahu an ay malinaw na ang bato ay hindi Diyos, ang bato ay walang kapangyarihan, ang paghalik dito ay pagsunod lamang sa sunna ng Propeta Muhammad. Ito ang isa sa pinakamalakas na patunay na hindi sinasamba ng mga Muslim ang Kaaba o ang Hajar al-Aswad o yung Black Stone. Now, sumasamba ba ang mga Muslim sa direksyon ng Kaaba? Hindi. Ang mga Muslim ay sumasamba sa Allah, hindi sa direksyon. Halimbawa, kung ang lahat ng tao sa isang paaralan ay humaharap sa bandila habang umaawit ng pambansang awit, hindi ibig sabihin nito na sinasamba nila ang bandila. Gayon din ang Kaaba ay nagsisilbing simbolo ng pagkakaisa ng mga Muslim sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa Suratul Baqarah, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Kaya't iharap mo Muhammad ang iyong mukha sa direksyon ng Masjidil Haram. So ang iniutos ay humarap sa direksyon ito, hindi sambahin ito. Si Imam Ibn Kathir rahimahullah ay nagsabi, ang Kaaba ay qibla, direksyon ng pagsamba ng mga Muslim at hindi ito sinasamba. Ang pagsamba ay para lamang sa Allah na lumikha sa Kaaba. Sheikh bin Baz rahimahullah ay nagsabi, ang paghalik sa Hajar al-Aswad o Black Stone ay isang gawaing pagsunod sa sunnah, hindi pagsamba sa bato. So paano ito may papaliwanag sa isang hindi Muslim? Maaari mong sabihin sa kanya na hindi po namin sinasamba ang Kaaba. Sumasamba kami sa Allah lamang. Ang Kaaba ay nagsisilbing direksyon ng aming panalangin at simbolo ng pagkakaisa ng mga Muslim sa buong mundo. Ang paghalik sa Hajar al-Aswad o Black Stone ay ginagawa namin bilang pagsunod sa halimbawa ng Propeta Muhammad, bisbiyabanhim, hindi dahil naniniwala kaming ang bato ay may kapangyarihan. Okay? Simple as that. So, na kung kaya ang mga buod ng ating mga siminika, sinasamba ba ng mga Muslim ang Kaaba? Ang sagot ay hindi. Bakit sila humarap dito sa sala? Dahil ito ang kibla na itinakda ng Allah para sa kanila. Bakit hinahalikan ang Hajar al-Aswad o Black Stone? Bilang pagsunod sa sunnah ng Propeta Sallam. Naniniwala ba ang mga Muslim na may kapangyarihan ang bato? Ang sagot ay hindi. Ano ang patunay? Ang pahayag ni Umar bin Khattab radhiyallahu an na ang bato ay walang pakinabang o pinsala sa sarili nito. So bilang pangwakas sa paalala, ang Kaaba ay hindi layon. So ulit natin mga kapatid, ang Kaaba ay hindi layon talaga ng pagsamba, no? Kundi isang tanda ng pagsunod sa Allah at pagkakaisa ng ummah. Ang puso ng Muslim ay nakatuon hindi sa bato o gusali kundi sa Panginoon ng Kaaba. Sinabi ng Allah, no, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ sa Suratul Quraysh, no, kahit sambahin nila ang Panginoon ng bahay na ito, ang tinatawag na Kaaba. So pansinin na hindi sinabi ng Quran na sambahin ang bahay kundi ang Panginoon ng bahay. Okay? Sa madaling salita, hindi sinasamba ng mga Muslim ang Kaaba o ang Hajar al-Aswad. Ang paghalik o paghawak dito ay isang sunnah at tanda ng pagsunod sa Propeta Sallam. Ang pagsamba, panalangin at pag-asa ng mga Muslim ay nakatuon lamang sa Allah, ang Panginoon ng Kaaba at ng buong sanlibutan. So, inshallah ay nagkaroon ka ng idea paano sagutin ng maayos ang katanungan na ito at paano i-address ang issue na ito. So barakallahu fiik sister. Allahu a'lam bissawab. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.